Para sa inyo po, sino si Rizal? Para sa akin, si Rizal, kagaya ng tinuturo sa eskwelahan, kagaya ng tinuro sa mga estudyante katulad na si Rizal ay bayani. Diba siya yung ating pambansang bayani? Siya ay naging ehemplo, siya ay naging modelo ng isang Pilipino. Siya yung nagmulat sa atin ng mahal sa sariling wika. Pangalawa yung paglaban niya sa huling sandali. Kaya nga siya tinawag ng bayan. Si Rizal po para sa inyo. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayan. Siya ang isa sa nagtaguyod ng ating bansa noong panahon na tayo ay nasasakop ng mga Kastila. At siya ay gumamit ng mapayapang pamamaraan at karunungan upang mapalaya ang ating bansa. Thank you, Senator. Si Rizal sa mata ng Okay, si Rizal ay ang ating pambansang bayani. Okay. Sa isip at puso ng mga Pilipino na nanating ng mga ginawa. Lang? Lang po. Thank you. Nasyonalismo o pagiging makabayan sa puso ng ating mga ninuno. Pinatunayan niyang may kapangyarihan ng pluma o mga salita para makapagsimula ng isang revolusyon at upang ang mga Indio o natives mahanap ang lakas ng loob at tapang para magsarili. Kaya nga ba si Rizal ang tinatawag na First Filipino? Dahil bago niya, ang Pilipinas ay watak-watak lamang ng mga isla at probinsya. Wala pa noong namumuong konsepto ng isang bayan o isang nasyon. Napakalaki ng pagkakautang natin kay Rizal. Kaya dapat lang na siya'y ating ipagmalaki at bigyang parangal sa kanyang 150th birthday. Minsan may nagsabi, mapalad ang bayang hindi nangangailangan ng bayani. Pero tayong mga Pilipino, napakalaki ng dapat ipagpasalamat na minsan sa ating kasaysayan, may Jose Rizal na nag-ilaw ng ating daan patungo sa iisang bayan. Isang bayani. Si Rizal, pwede natin sabihin isa siyang gentleman. Ayaw niyang tahasan na sabihin na ganito nararamdaman niya sa iyo. Habang nasa dapitan, may inimbento ring fortune-telling board game si Rizal na kumiliti sa imahinasyon ng mga historian. Iba't ibang number combinations kasi ang makikita rito. Secret code kaya ito? Maaaring merong mga sagot o merong mga pamamaraan siyang inilagay dun sa game na yun na meron siyang tinatago. Hindi rin natin alam at hindi pa rin po nasa-solve ng mga Rizal experts. Aming pinasuri ang board game sa Mensa, ang pinakamatandang high IQ organization sa buong mundo. Sa unang tingin, hindi raw agad-agad makikita ang sequence ng board game. Ang kailangan ni Rizal ay 52 numbers in sequence rin sa 8 columns na to. So, ginawa lang niya nang hinati niya yung 1 to 52. Siguro, pag malapitan mo kasing tignan yung columns niya, no, parang unang tingin mo, wow, ano to, 17, 26, 35, 44, ano ibig sabihin ng mga yan, ano? Pero, sa totoo lang, wala. Kung ang Hollywood may symbologist na si Robert Langdon na bida sa mga nobela ni Dan Brown, dito sa Pilipinas meron tayong Peter Ocong, ang senior researcher ng National Historical Commission of the Philippines na eksperto sa mga simbolo. Ani ang ilang simbolo ay ginuhit ni Rizal sa Noli Me Tangere, refleksyon ng kanyang pagiging mason. Dating sikretong samahan na minsan ang itinatwa ng simbahan. Ang mga mason ay isang samahan. Ito ay secretive, ito ay samahan ng brotherhood. At ito ay may misyon na pagandahin ang mundo.